Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Excuse me, madam. Sorry. I'm gonna rob you if you keep walking away. I want to give you money. No? Okay. No. Okay, because you got a COVID mask, you liberal Go get your vaccine. I was trying to give you money, but all right. Trying to be nicer. You. No, yeah. Hey, something. Shut up. Shut the f up. Please. Yes? No? What are you gonna do? Hello. Hold it. Hello. Hello. Let me hold it. Hello. Paparazzi, you are blessing to us on a paparazzi. Paparazzi, you are my queen. I have a very important question for you. Can I shove this up your booty? What? Is that okay or no? Okay. Hulihin mo, kuya. Hulihin mo yan. He's not chasing me. I know. Boss, I want you to chase me. Can I have a hug? You mad at me? Okay. Noong unang bahagi ng taong 2025, isang kontrobersyal na pangyayari ang gumulat sa publiko sa Pilipinas nang maaresto si Vitaly Sidorovetsky, isang kilalang Russian-American na vlogger at prankster dahil sa mga prank na isinagawa niya sa Bonifacio Global City o BGC sa Taguig. Ang mga prank na ito na inilathala niya sa kanyang mga social media platforms ay hindi lamang nagdulot ng pagkaabala sa mga residente at negosyante sa lugar, kundi naging sanhi rin ng mga legal na kaso laban sa kanya. Ang insidente ay naging sanhi ng malawakang diskusyon tungkol sa batas, responsibilidad ng mga content creator at ang epekto ng social media sa lipunan. Ang mga insidente na kinasangkutan ni Vitaly ay nagsimula noong Abril 2, 2025 kung saan nag-livestream siya sa Kick platform habang isinasagawa ang mga prank sa BGC. Kabilang dito ang pagkuha niya ng mga sombrero ng mga security guards at pagsakay sa kanilang mga patrol motorcycles, pagkuha ng electric fan mula sa isang restaurant at pagdadala nito sa isang hotel, at pag-trespass sa kusina ng isang McDonald's upang magnakaw ng ilang gamit. Bukod dito, naitala rin ang mga insidente ng panghaharas sa ibang mga individual tulad ng isang surfing instructor sa Boracay at isang babae sa Pasay City na tinawag niyang derogatoryong termino dahil sa pagsusuot nito ng face mask. I want to give you money. No? Okay. Okay, because you got a COVID mask, you liberal Go get your vaccine. Ang mga aksyon na ito ay nagdulot ng matinding pagkaabala at takot sa mga apektadong tao. Dahil sa mga ito, 4 na security guards at isang restaurant owner ang nag-file ng mga reklamo laban kay Vitaly. Inaresto siya ng mga otoridad at dinala sa Bureau of Immigration Bicutan Detention Center sa Taguig upang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Naharap si Vitaly sa iba't ibang kaso, kabilang ang unjust vexation, alarm and scandal, theft, attempted theft, at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Ang unjust vexation ay isang misdemeanor na may kaugnayan sa pananakit o pag-abala sa iba na may parusang hanggang 30 araw na pagkakakulong o multa. Ang alarm and scandal naman ay may kaugnayan sa pampublikong abala na nagdudulot ng kaguluhan sa kapwa. Ang theft at attempted theft ay may mas mabigat na parusa lalo na kung malaki ang halaga ng mga ninakaw na gamit. Bukod sa mga pisikal na insidente, may kasamang kaso rin na may kinalaman sa cybercrime dahil sa live streaming ng mga prank na maaaring magdulot ng karagdagang parusa. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng seryosong epekto ng mga aksyon ni Vitaly, hindi lamang sa mga tao kundi pati na rin sa legal na aspeto. Mabilis ang pagtugon ng mga otoridad sa insidente. Naglabas ng pahayag si Immigration Commissioner Joel Anthony Viado
na malugod ang pagtanggap ng Pilipinas sa mga dayuhang bisita, ngunit mahigpit ang batas laban sa mga lumalabag dito. Naging matatag ang paninindigan ng gobyerno na hindi papayagan ng ganitong uri ng pag-uugali na nagdudulot ng kaguluhan sa mga mamamayan. Naging kontrobersyal din ang mga usapin na humihiling ang legal team ni Vitaly ng dismissal ng mga kaso sa ilalim ng dahilan na may mental health reasons, ngunit ito ay tinanggihan ng Department of Interior and Local Government o DILG. Na ipinanawanag na walang espesyal na pagtrato ang ibibigay sa kanya at kailangang sumunod sa batas. Sa kasalukuyan ay tila ayaw na din siyang tanggapin ng mga bansang kinabibilangan niya. Kapag napatunayang nagkasala, maaari siyang makulong ng hanggang 18 buwan. Tiniyak ng ahensya na ipatutupad ang kanyang sentensya. Ipinaliwanag ni Remula na hindi maaaring ipadeport ang naarestong vlogger alinman sa Russia, ang kanyang bansang pinagmulan o sa Estados Unidos kung saan siya ay may hawak na green card. Ang green card ay katibayan ng pagiging legal na permanenteng residente ng Estados Unidos, bagamat hindi ito nangangahulugan ng pagiging mamamayan ng nasabing bansa. Ayon kay Remula, kapwa tumanggi ang Russia at Estados Unidos na tanggapin siya dahil dito hindi malinaw kung saang bansa siya maaaring pauwiin. Tiniyak ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remula na pagdudusahan ng Russian vlogger na si Vitaly ang kanyang magiging sentensya kasabay ng ibasura ang hiling nitong deportation. Ayon kay Remula, sinabi nito magsisimula na ang pagdinig sa kaso ni Vitaly na 3 counts ng unjust vexation na may sentensyang 18 buwan ng pagkakakulong sa Bureau of Jail Management and Penology. Inaresto si Vitaly nitong Abril 3 matapos na bastusin at mangharas ng mga Pinoy para sa kanyang vlogs. Nabatid din kay Remula na isinusuka rin ng Russia at Amerika si Vitaly bagamat green card holder. Una nang sumulat si Vitaly kay Remula upang ibasura ang kaso dahil sa umano'y mental health issue. Sa kabilang banda, may mga ulat na nagsasabing ang gobyerno ng Russia ay nagdistansya kay Vitaly matapos ang mga pangyayari sa Pilipinas. Ang kanyang mga aksyon ay nakasira ng imahe ng Russia sa international na komunidad, kaya't may mga haka-haka na maaaring putulin ng Russia ang kanilang ugnayan sa kanya. Gayun din, nagdulot ang insidente ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko sa Pilipinas at sa ibang bansa. Sa social media, maraming netizens ang nagpakita ng pagkadismaya at pagsuway sa mga prank na isinagawa ni Vitaly. Itinuturing itong hindi responsable at nakakabahala lalo na sa panahon ngayon na sensitibo ang lipunan sa mga ganitong uri ng pang-aabuso. Ang kaso ni Vitaly ay nagsilbing paalala sa lahat ng mga content creators lalo na sa mga gumagawa ng prank videos na ang kalayaan sa paggawa ng content ay may kasamang responsibilidad, hindi sapat na maghanap ng atensyon o views sa social media. Dapat isaalang-alang ang epekto ng kanilang mga aksyon sa ibang tao at sa batas. Ipinakita rin ng insidente ang kahalagahan ng wastong paggalang sa kultura at batas ng ibang bansa. Bilang isang dayuhan, dapat igalang ni Vitaly ang mga patakaran sa Pilipinas, lalo na kung siya ay nasa pampublikong lugar at nakakaapekto sa ibang tao. Sa kabuuan, ang kaso ni Vitaly ay isang komplikadong halimbawa na kung paano maaaring magdulot ng legal na problema ang mga gawaing pang-aliw kapag lumalabag ito sa batas at karapatan ng ibang tao. Ang mga prank na ito ay nagresulta hindi lamang sa pag-aresto at pagharap sa mga kaso, kundi pati na rin sa pagkasira ng reputasyon ni Vitaly sa mata ng publiko at maging ng kanyang sariling bansa. Nagsilbi itong babala na ang mga content creators ay kailangang maging responsable sa kanilang ginagawa upang maiwasan ang mga ganitong hindi kanais-nais na insidente.